Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Kung saan man kayong lumpalop ng mundo, magandang araw po sa ating lahat. And for today's video, so i-flex ko naman sa inyo kung paano tayo mag-maintain ng ating mga orchids. The last time, ang video po natin is all about paano po natin itanim ang ating mga Vanda orchids, mga Dendrobium orchids, ang ating mga dancing ladies, just like this one, or Oncidium orchids. And then, maraming nagtatanong, no, kung paano daw ang maintenance, ano daw mga fertilizer, and whatsoever. Basta it's all about orchids. So this afternoon, marites tayo. Magchika-chika tayo habang nililinisan po natin yung ating mga orchids. Kasi mahirap. Kasi kagaya sa atin, meron tayong trabaho from Monday to Friday. Nasa school tayo. So, ang time lang po talaga natin sa orchids natin is every Saturday and Sunday. So, most of the time, makapag-vlog po tayo every Sunday afternoon. Pero kung masyadong busy, lalo na pag marami tayong hinahabol ng mga paperworks, ay talagang mas stranded po ang ating naka-plan na video. So, ang video po natin is simple lang kasi wala naman tayong time na mag-edit-edit pa or whatsoever. And then, kapos din tayo sa time. Yung sa atin lang, yung simple lang na video, at least makapagbigay tayo ng kahit kunting tips, no, sa tagal natin na nag-alaga ng orchids, di ba? O kahit pa paano na padami natin yung orchids natin. O dito sa kabila, ito na sila. Ganito na sila kadami. So, iba-ibang klase po yan, iba-ibang variety, pinag-remix na natin. Kasi hindi naman natin kaya na isahin lang talaga sila na, for example, ganito, isang linya, isang line lang is white lang lahat, no? Ang ganito naman sa kabila, isang linya lang is violet lahat. Ang dyan sa kabila, isang linya is orange lahat. Hindi natin kaya yan kasi ang orchids po ay isa sa mga mahal na mga plant. Lalo na sa mga plant collectors natin dyan, alam natin ang orchids isa sa mga mahal, and then masilan, or yan, totoo yan, masilan sila hanapin. And most of the time makabili tayo ng orchids sa mga farm, kasi pag bibili po kayo sa mga backyard garden lang, just like for example sa mga tanim-tanim na sa gilid ng bahay, kumbaga ang iba is kulang sa kaalaman kung paano i-propagate yung orchids. Kaya sa kanila, kahit lagpas tao na hindi talaga nila ibebentayan, kasi yun daw sabi nila, nag-iisa lang na experience natin yan that time, no? Yung nag-lockdown last time, ayan, nag-lockdown, di ba, nagka-pandemic, so hindi tayo nakapagala. So walang ibang inatupag yung mga tao kundi magtanim na mga ornamentals, no? Mga kung ano-ano pang klaseng mga ano. Sa akin naman is orchids, pero itong mga orchids namin, matagal na ito sila. Wala pang lockdown, medyo marami na, kaso hindi lang masyadong nabigyan ng pansin. Bigyan din naman pansin po, not totally like this time na kung saan na-focusan and naayos natin sila. And ang nangyari is parang nagkaroon tayo ng mini orchid garden. Ayan, hindi naman siya farm. So garden lang. So ayan. So naparami natin kasi wala naman tayong ginagawa. Module lang naman that time. So nasa bahay lang tayo, nag-online, gumagawa ng module. Ay nako, bakit? Hingi ka naman ng pagkain? So ayan po si Tiger, ang aming pusang laging gutom. So siya yung nagbabantay dito sa ating orchids. So dito naman sa ating mga Dendrobium, the same din sa ating mga Vanda na kung saan iba-ibang variety din. Kagaya nito, tingnan yung mga bulaklak. May lavender, may white, may violet. Oh, ayan, oh. Ay. Bakit hindi siya ganun talaga ka-violet? So naka-mix na lang din dyan. Para at least, sabi ng lola, it's okay naman daw, kasi para at least magandang tingnan. Kasi sa isang line, marami tayong makitang iba't ibang kulay ng ating mga orchids na bulaklak. So sa mga nagtatanong, dito po na area is hindi po ito namin ginagamit na. Actually, mga saging yan ito dito, and yung kakaibang prutas. Kaso natatakot si mama kasi masyadong maraming damo, kaya may cottage kami dito, and then nandoon yung bahay. Sabi niya baka mayroong mga snakes, you know, na mga friends natin kung saan gumagapang. 'Di ba? So we don't know anytime, no, 'di ba? Gagapangin kanila, so masyak ka na lang, hi friend. Nakakano na po. So ayan.
So nilinisan natin, pinaayos natin, and then itong mga kahoy na ginamit namin, kagaya ng sinabi ko sa inyo last vlog, is ito ay mga Madre de Cacao or kakawati naman sa Tagalog. Ang iba naman is kaimito. Kagaya niyan, o yung puno niyan is kaimito. So yan po ang ginagamit namin kasi ang Madre de Cacao, lalo na sa bandang puno banda, ay ninisan na natin konti. May spike na siya, o ayan. May buds na. So again, ganitong klase na kasi, lalo na kapag umiitim na, medyo matigas na po yan. Kaya matagal na po yung mabulok. So kahit ulan, init pa yan, lalabanan talaga yan ng Madre Cacao or ng kakawate. Kaya yan ang pinagtaniman natin, at saka gustong gusto din natin mga orchids. Kaya tingnan nyo, ang taas na. Ito ay isang Dendrobium discolor. Yan din sa kabila. Ang Dendrobium discolor, isa sa mga Dendrobium orchids na kung saan tumataas po sila lagpas tao hanggat maaaring kaya nila. Depende sa pag-alaga po ng ating plantita or plantito. Tumataas po sila as in lagpas ulo. Kaya sa lahat kasi dito ng mga bulaklak sa bahay, last time na medyo numaling din naman tayo sa mga ornamentals. Kaso ang klase ng lupa dito sa amin is yung parang clay and masyadong mainit. Kaya kung tag-ulan, medyo okay lang. Pero kapag tag-init naman, as in, nasisira talaga ang beauty ng ating orchids. Kaya ayan, so maglinis-linis natin. Tinatanggal lang yan, kusa lang yan matanggal. Tinatanggal natin yung mga yellow leaves and then yung mga natuhulog na mga bulaklak. Ayan, putulin po natin yan mamaya. Mahirap, diba tayong videographer? Solo flight to. Yan ang sinasabi natin eh. Kaya pasensya na po. So sige lang, mag-ikot-ikot lang tayo. Mag-enjoy kayo sa panood ng ating garden. So ang garden natin is wala po itong net. Walang shaded net. Kumbaga sinanay ko sila na ma-expose sa full sun or sa direct sun, pero not totally whole day. Kasi kung makita nyo po sa paligid, ayan, ang sa baba, minamawer lang po namin yan. Para ano, kasi pangit din kapag nakalbo yung lupa, wala ng green. Yung orchids natin is nahihirapan din mag-absorb kasi sobrang init na po kapag wala ng damo. So ang paligid po yan is meron kaming mga mahogani. Ayan, may mga matataas na mahogani, mga niyog, saging sa paligid. And then dito din may mga neem tree. So maraming mga matataas na mga puno. Kaya po may bandang portion na mainitan talaga sila. Pero not totally long na ma-expose sila sa sobrang init. So may time din na medyo shaded sila. Kaya medyo nagustuhan naman nila. Kaya there's no need for me to put a shaded net for my orchids. So ang dito banda sa may ilalim ng mga kahoy is yung mga Dendrobium, kasi ang Dendrobium sobrang sensitive for me ha. Napaka-sensitive po ng mga Dendrobium orchids kapag full sun po talaga sila. Unlike nitong mga Vanda, itong mga common na Vanda like JVB, Mucara, Teret, yan, at saka kung ano-ano pa mga klase yan. Actually, honestly, sobrang dami ko ng orchids pero hindi ko po talaga memorize ang mga pangalan yan. As in, ang alam ko lang dyan is yung JVB, Teret, and then Snowcap. Yung puti, yung bulaklak. The rest, ewan ko talaga. Kung sa amin pa sa Ilonggo, ambot na lang gid. 'Di ba? So, yung doon banda sa likod, mga bagong naming tanim yun, bagong propagate. Kaya, ang ginagawa lang po natin every Sunday is, ayan, umiikot-ikot, tinatanggal natin yung mga yellow na mga dahon ng ating mga orchids. And then, yung mga dry na ito, dito, punta tayo dito. Yung mga dry na mga bulaklak ng ating orchids, ito mga mukara, ito dito. And then ito mamaya puputulin po natin. So ayan, nakadikit na agoy. So ito wala na siya. So kailangan nating putulin yan para at least maging malinis yung ating orchids. Ang pagputol nito dito banda sa puno banda. Ayan, basta make sure hindi po mabali yung dahon ng ating orchids. So ingat-ingat lang. So marami tayong puputulin mamaya. Kaya ito marami na ding naglalaglagan ng mga bulaklak ng ating mga mukara. So ayan, pasensya po medyo maingay kasi sa baba po ng aming farm. Actually farm talaga to namin.
nakibinipisyo lang ako dito sa gilid. Total sa amin din naman to. So at least kahit dahil noon wala namang pakinabang, ngayon parang naging mini tourist spot na siya. Kasi ang mga estudyante, mga teacher pumupunta nito. Ito yung basurahan ko. Diyan ko nilalagay. Yung mga teacher pumupunta na din dito sa bahay, and then magtingin ng orchids, and then pag may magustuhan o sabay-sabi pa utang, char lang. So pupunta ito sa bahay, mag picture, and then pag may magustuhan o minsan bumibili, kaso lang minsan hindi ko na talaga binibenta, lalo na pag medyo rare at saka maganda yung bulaklak niya at saka maraming nagkakagusto, kasi sobrang hirap po maghanap ng orchids dito sa amin po, kasi nga po ay nako, ang layo, and then most of the time makabili kami sa Jensan, sa may Mira Orchid Farm, kaso last time hindi sila nagbenta. Gusto ko sanang magkumpra, kaso lang hindi sila nagbebenta kasi kakaprupa lang din nila, and then wala nang iba. Ang iba is Samlang sa may Kibya, and then ang iba ay Samlang lang ba yun, Matalam basta somewhere there, and then sa Davao. So malayo kasi nasa Sarangani province tayo, kaya medyo nahihirapan tayong mag-collect ng mga bagong variety ng orchids. Kaya pag may pupunta and then bibili ng 5, mabakante. So dapat maruling mo yung pera, wag mong waldasin lahat. So kailangan mo magbili ulit. So kung magbili ka, wala kang mapagkunan, kasi pag mag-ikot ka naman dito lang sa amin sa Sarangani, sa Malungon, kung baga ang mga bahay is mayroong mga orchids pero hindi ganito kadami, and sabi nila is collection lang daw nila for hobby lang na bulaklak, decoration sa kanilang bahay. So you cannot force them na ibenta sa inyo kahit presyohan mo pa, kasi para sa kanila precious ang orchids. Kasi ang orchids po is marami po itong mapagamitan, no? Pwede pang regalo, pwede siyang gawing bouquet, and most of the time is ginagamit po siya pang flower vase po sa mga simbahan and sa mga bouquet ng kasal, or most likely sa mga kasal. Kaya nga po may bumibili, kaya minsan nga tag 2 pesos or 3 pesos ang isang petals lang po ng orchids. Kaya medyo may kamahalan. So isang ganitong stick umaabot na ng 15 to 20 pesos ang presyuhan. Kaya nga po medyo mahirap maghanap po ng orchids dito, lalo na dito sa amin sa Malungon. Kasi nga po hindi nagbebenta, malayo, and ang iba naman magbigay pero gusto nila barter. Mahirap din naman pag makapunta sila dito sa bahay, syempre bibigyan ka nito tapos ang ipabarter yung medyo rare, kasi nga sa kanila para pag orchids the same lang yan, pero hindi nila alam ang presyohan po ng orchids is nakadepende po sa variety ng orchids. Kaya hirapan ka pang mag-explain yan. So dito po, so maglinis po muna tayo ng ating mga orchids. So maraming salamat po sa panunood. So see you again next time po sa ating mga content, kasi nga po medyo hapon na and hindi na masyadong mainit, kaya grab ko lang yung time na at least makapag-chika-chika tayo, di ba? Makapag-marites tayo kung ano ba yung about sa ating orchids. So the same lang po yan, mula dito hanggang doon po sa kabila. And mayroon tayong orchids dito na nagkasakit, siguro nagka-fungus, pero I'm trying to help them na makarecover. Gumagamit ng mga fungicide, pero hindi ko masyadong pinapasubraan, kasi lalo na pag sobrang init, it can affect to their growth. Char. Expert ka, sir. Char lang. Okay, so ngayon hindi pa sila gaanong namumulaklak ng sobrang dami unlike before. Pero at least meron mga nagbubulaklak. Magaganda din naman yung mga bulaklak ko. Tingnan nyo naman guys. Every morning excited kang gumising. Every afternoon excited kang umuwi. And then yung mawala yung stress mo, kasi pagdating mo dito sa bahay makalimutan mo yung mga forms, yung mga gagawin. Pagkagabi na at least, diba? Minsan nga makalimutan mo yung cellphone mo. Kasi wala na, nabisi ka na ikot-ikot. So every now and then meron talaga akong scissor na ginagamit. Ayan. Malaking scissor na kung saan yan po ang ginagamit nating pangputol ng mga dry leaves, yung mga dried flowers ng ating orchids. So dito na area, meron din tayong mga dendrobium orchids. Wala pang masyadong bulaklak.
So, iniipit lang po natin yan ng coconut husk. Meron din tayong orchids na sa clay pot. O, yan for aesthetic design lang. So, nakalagay, ito po. Welcome to Swedish Orchid Garden here in Malungon, Sarangani Province. So, according to Ruben, the orchid is Mother Nature's masterpiece. So once again, maraming salamat po sa inyong panunood. Sana naman po suportahan nyo ang ating munting channel, The Orchid TV. Kasi nga po, ito yung pangalawang ting account kasi yung last time hindi ko na ma-recover kaya gumawa tayo ng panibagong YouTube channel pero the same content about orchids kasi wala naman tayong ibang ginagawa. Katuwaan lang and then simple ano po na vlog. So please don't forget to like and subscribe my YouTube channel and see you again next time. Maraming salamat and God bless everyone.